So mga par, tila isa nga po sa mga natutunan ni Teofimo Lopez Jr. sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang gagamitin nito na arsenal para sa laban nito kontra kay Shakur Stevenson sa bakbakan nila na gaganapin sa January 31 dahil ayon sa kampo ni Teofimo Lopez Jr. lakas daw ng kamao ang kanyang gagamitin sa bakbakan para sa laban nito kay Shakur kung ginamit daw ni Lopez mga idol ang haba ng kanyang kamay sa laban nito kay Taylor at Lomachenko sa laban daw nito kay Shakur more on lakas daw si Lopez malaki daw kasi tiwala nito mga idol na kapag nakaramdam daw si Shakur ng lakas galing sa kanya, magdadalawang isip na daw ito mga idol at mag-uumpisa na tumakbo sa ibabaw ng boxing ring kagaya sa ginawa nito sa laban niya kay De Los Santos. Malaking tulong kasi mga idol ang ginawa ni Pacquiao kay Lopez matapos nito binisita si Pacman at sumabay sa training. Dito nalaman ni Lopez mga idol kung bakit malakas sumuntok si Pacman dahil sa kakaibang training nito at talagang epektibo ito mga idol dahil nakaya ni Pacman makipagsabayan sa malalakas at malalaki na fighter gamit lamang ang kanyang kamao. Kaya asahan natin mga idol ang malakas na Teofimo Lopez Jr. sa laban nito kay Shakur Stevenson. Sa kabilang banda naman mga idol, tila sinunog na naman po ni Gervonta Tank Davis ang napakaraming pera na kanya makukuha sa kanyang comeback fight dahil wanted na naman ito mga idol sa batas. Pinaghahanap ulit si Tank Davis ng mga pulis mga boss dahil sa kaso nito sa dati niyang kasintahan na kanyang sinasaktan dati. Ibig sabihin kasi nito mga idol, lahat ng plano ni Tank Davis cancel na naman. Himas Reyes na naman ito mga idol at buwan na naman ang bibilangin nito mga idol bago ito makalaya. Masasabi natin mga boss na maraming masusunog na pera itong si Tank Davis dahil hindi basta-basta ang kanyang kikitain sa laban lalo na mga idol kung makalaban ito si Manny Pacquiao. Imagine mga idol kung ilang milyones ang makukuha ni Tank Davis sa bakbakan sa Pinoy Legend na tiyanta natin mga boss aabot ng 30 million US dollars ang kanyang maibubulsa sa laban na to kaya napakasayang talaga mga idol pera na naging bato pa. Samantala marami nga po ang mga boxing fans at experts ang nagsasabi na sa pinag-uusapan daw na laban ni Junto Nakatani kalaban si Naoya Inoue nagaganapin sa May 2 sa Tokyo Dome sa Japan. 80% daw mga idol ang tsansa ni Inoue na manalo sa bakbakan kontra kay Nakatani at pare-parehas lang mga idol ang dahilan nila. Damaged goods na daw si Junto Nakatani matapos makatikim ng bugbog sa laban kay Hernandez. Magbibilang lang daw si Nakatani ng suntok kay Inoue na may natatakot na ito matamaan matapos ang punishment nito na natanggap sa laban kay Hernandez. Well, malaki ang respeto natin mga idol sa nagbigay ng ganitong prediksyon. Ganun talaga ang boxing. Sinasalamin mo kung ano ang performance mo sa huling laban mo. Pero tayo mga idol, nagbabase tayo sa galawan ng dalawang fighter. Hindi ibig sabihin mga idol na nabubog si Nakatani sa laban kay Hernandez. Ganun din ang mangyayari kay Inoue. Magkaiba po si Inoue at Hernandez. Hindi pa bumagsak si Hernandez sa laban nito. Si Inoue nakadalawa na. Para sa ating mga idol, malaki ang chance din Nakatani na ma-upset si Inoue. Marami kasi itong advantage kay Inoue mga idol na magdadala talaga kay Junto Boy sa panalo. Ang tanong lang dito mga idol, kaya ba ito i-execute ni Junto Nakatani na maayos sa laban kay Inoue? Kaya abangan natin ng bakbakan nila mga idol.